Ibigyan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa namay 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Papaalam na po tayo ngayon sa buwan ng Agosto. Huling araw ng Agosto at bukas ay di ko alam kung ilan sa inyo ang nakikipag-unahan na tumugtog ng Christmas song. Bukas, unang araw, no? Linggo, unang araw ng Setyembre. Pero sana po, bago mag-transition,
bago natin iwan ang buwan ng Agosto at pumasok tayo sa buwan ng mga Ber, pakinggan natin muli at alalahanin mabuti ang mga sinabi sa atin ni Jesus sa buong linggong ito. Mabigat po yung mga narinig natin, mga pananalita. No? Sabi ni Jesus nung Lunes, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila magkaroon o mapalapit sa Diyos. Noong Martes, ang sabi rin ulit, mga mapagpaimbabaw. Linisin na muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Noong Miyerkules, ang sabi din sa atin, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at ng buto ng mga patay. At noong Huwebes, sa pagdiriwang natin ng pagpapakasakit ni San Juan na tagapagbinyag, kanyang hinarap ang mga hari. Sabi nga, kung pabalikan natin yung mga naunang araw, kasi yung sa panlabas, pwedeng tingnan, magagara ang mga damit, maraming pagkain, nagpa-party-party, yung pamumuhay nila, yung lifestyle nila. Pero ang sabi ni Juan sa haring si Herodes, hindi matuwid na asawahin ang asawa ng iyong kapatid. At kahapon, Biyernes, ang sabi rin naman ay manatili tayong nagbabantay sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ito yung kwento na mayroong 10 dalaga na naghihintay. Ginamit na talinghaga yung paghihintay ng 10 dalaga. 5 hangal, 5 matatalino. Yung matatalino, nagdala ng ekstrang langis. Yung mga hangal, walang dinalang langis. At ngayon, ang sabi sa atin, sa uling bahagi ng kwento ng isa pang talinghaga, itatapon tayo. Sabi dito, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Hindi tayo pwedeng bumalik at hindi tayo makakabalik sa langit kung wala tayong improvement. Kung wala tayong ginawang pagbabago at yung pagbabago na nagsasabing, lumago ba tayo? Umasenso ba tayo? Kasi kung sa talinghagang ito, sana po maintindihan natin. Mahilig kasi tayong magkumpara sa kung ano ang mayroon ng iba, sa kung anong mayroon ka. Ang gusto natin lagi, higit yung mayroon tayo kaysa sa iba. Kasi yung realidad na lahat naman ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Sa ibang talinghaga, ang may sinasabi din na binigyan sila ayon sa kanilang kakayahan. Ayon sa kanilang kakayahan. Kaya dito, pinagkatiwala ng may-ari yung 5,000 doon sa isang tao, 2,000 doon sa isa, 1,000 doon sa isa. So, sino ang mas umasenso? Yung nagsikap, yung pinalago, yung kanilang natanggap. At, di ba, kung tutuusin po, hindi naman kinuha ng may-ari yung kanyang ipinahiram. Tutuusin, pinahiram lang eh. Pero dahil pinagyaman, ibinigay pa. So ngayon, sa estado ng buhay natin, kadalasan sinasabi natin, mahirap kasi ang buhay. Bakit ka mahirap? Ano bang ginawa mo sa biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos? At huwag mong sasabihin, walang binigay ang Diyos sa iyo. Baka hindi lang natin pinagyaman. Minsan nga po, yung realidad sa panahon ngayon, marami na tayong kung ano-anong biyaya ang natatanggap natin. Merong 4Ps, merong tupad, merong sa senior citizen, ano pa ba?
Ano pang natatanggap ngayon? Mga pension, di ba? Pero anong ginagawa pagkatapos matanggap? Kahit yun na lang, mas maintindihan natin. Anong ginagawa sa mga natanggap na mga ayuda? Pagkatanggap pa lang, minsan kasi dito, no, marami dito ang pumipila para sa pagtanggap ng ayuda. Pero tapos, ano nangyayari? Saan ginagamit? Sa iba, 5,000, sa iba, 4,000, sa iba, 1,000. Depende sa katapatan ng mga nanunungkulan, depende sa barangay, depende sa local government. Sino bang pinakamalaki? 8,000 ang pinakamalaki, no? Pero pagkatanggap, ano na nangyayari sa buhay? Pwede sanang ipang business, ipantinda mo ng sa malamig, ipantinda mo ng kung ano-ano, mapapalago. Kaya lang, yun nga, pagkatanggap, ano nang gagawin? Magmamall agad. Kaya isang araw lang, ubos na. At magre-reklamo na naman kasi wala. Dati wala namang ganun dati, pero nakasurvive. Ngayong meron ng mga konting tulong, bakit walang nagbabago sa buhay? So, sinong nagpapabaya? Hindi madamot ang Diyos. Binibigyan tayo ng mga biyaya na dapat makatulong sa pamumuhay natin. Kaya pag-isipan na mabuti, ha? Bakit tayo mahirap? Minsan hindi rin naman, no? Sisi tayo ng sisi sa gobyerno, kurap ng kurap. Ang dami-dami natin pera, di ba? Pinag-uusapan natin milyon, bilyon, mga budget na iniaalat sa mga department. Kailangan ino-audit. Di ba? Sabi nga pinagsusulit sila. Kung nag-improve ba, kung performance level ba nila ay maayos. Tapos utang tayo ng utang. Diba? Sabi, utang tayo ng utang taon-taon. Para saan? Para ipamahagi sa mga department. Pero anong ginagawa ng mga department? Sinasayang pa. Pag sinabing sumobra, paano magsosobra? May utang nga tayo. Uutang na naman next year. Trilyon na ang inuutang para sa pondo. Pero pagdating ng pagsusulin, ayaw magpa-evaluate, ayaw magpaliwanag. Kailangan yun . Ilang bata ba ang inaalagaan nila, sister, na nangangailangan ng tulong? Marami tayong pera kung tutusin. May pera ka, kahit nga mga bata, may pera . Yun nga lang, saan ginagamit? Computer game, internet, pa-load. Mayroon tayong biyaya. Hindi lang natin pinalalago o hindi lang natin alam paano gamitin ng tama. Kaya kung hindi tayo umasenso, huwag mong isisi sa iba. Ikaw yan. Pero hindi, ulitin ko po, hindi nagkukulang ang Diyos sa pagbibigay ng biyaya sa atin. Amen?